Akala ko yung issue na ginawa ni Christian Esguerra laban kay Pangulong Marcos na pinagbintangang kasabwat or tanga o kasabwat ng korupsyon. Ilang video na po at topic na ang ginawa ko dyan. Okay? Sa tingin ko at alam ko, enough na yan para mag-adjust ang nagkamali, tumanggap ng pagkakamali at iparating natin sa taong bayang mali ang kahit sino na magsabing tanga si Pangulong Marcos. At kung sabihin kasama kasapakat sa korupsyon, dapat yan may ebidensya. Okay? Pero kaya ko po binabalikan at tinagawang topic ulit ito ngayon. Kasi ayaw nilang tumigil eh. Unang kanilang sinabi mula kay Esguerra at yung mga ilang naniniwala sa kanya. Meron daw operation attack o para bang pinagtutulungan daw siya ng mga pro-administration, pro-BBM political vlogger. Doon ko pa sinabi, walang ganon. Walang nag-utos. May kanya-kanyang idea, interpretation at opinion ang mga political vlogger. At hindi naman kailangang utusan ang matinong vlogger na nakakita ng mali ang pagsasabing tanga si Pangulong Marcos mula kay Mr. Esguerra. Hindi kailangan turuan, hindi kailangan utusan. Kung ikaw ay matinong Pilipino, hindi lang political vlogger, dapat magre-react ka rin dyan. Kasi below the belt dyan. Walang karespeto sa Pangulo, walang respeto sa mga bumoto sa ating Pangulo na 31.5 million. Pwede mong sabihin ng ganyan sa ibang mga tao o pangkaraniwang tao o kahit na cabinet secretary pa yan o kahit sino. Okay lang yan dahil hindi yan Pangulo. Ang Pangulo kasi iba. Kaya nga Chief Executive, Commander-in-Chief ng ating military at police. Tapos sasabihin mo tanga. Kaya nga ang description ko yung araw yan ay kayabangan. Hindi lang pang-insulto sa ating Pangulo. Ayan, kaya wala pong nag-utos. Kung yung titingnan ang mga issue at tinalakay ng mga political vlogger, mayroong iba-iba silang katwira kung bakit nila ginawa. At sinabing mali si Christian Esguerra dyan. Okay? Alam ko naman yung nagsabi at inayunan si Christian sa kanyang sinabing niya na merong umaatake sa kanya na organized. Yung sumausaw dyan, naki-right on lang para masama sa topic at pag-uusapan. Pero hindi ko napapangalanan. Ayaw kong sabihin pero ganun ang totoo. Yung kayabangan ni Esguerra, tapos susuportahan din ng mas mayabang pa sa kanya. Ibang level na yan. Okay? Ngayon, pinapalabas nila na bigla daw humupa o na bahagyang nawala yung issue. Dahil daw may utos na itigil na. Kalokohan na naman. Kalokohan na naman niya. Pinalabas nila, may nag-utos, kaya inatake si Esguerra. Ngayon na naglaylo na, pinalalabas nila, may nag-utos daw, natigilan na. Kalokohan. Lahat yan ay pagsisinungaling. Lahat yan ay bahagi lang ng pagsakay sa issue para masama. Pero hindi ko napapangalanan. Kasi yun ang trabaho niya. Alam mo, hindi ko nilalahat. Ang mga public relation strategies o mga PR man kung tawagin, mga PR company, marami dyan matitino. Iilan lang talaga dyan ang bugok. Iilan lang dyan ang mahilig sumakay. Mahilig magsabing siya ay magaling. Siya ay eksperto. Siya ay matalino. Siya ay kung ano-ano. Kung titingnan naman natin ang record, siya lang nagsasabing magaling siya. Ayun, sumasakay. Tuwang-tuwa nung mabanggit ang pangalan. Ako hindi ko nababanggitin ang pangalan niya. Kilala ko namang maraming sablay yan eh. Ba't natin papangalanan pa? Bahala na kayo kung sino yung tingin dyan. Uulitin ko, walang nag-utos para mag-react ang matitinong political vlogger sa sinabi ni Mr. Esguerra.
Wala ring nag-uutos at hindi naman dapat utusang itigil ang isyong ito. Ako, hindi ako titigil yan hanggat may nakikita akong mali katulad nito. Mali yung kanilang mga sinasabi. Kaya binalikan ko kayo. At maling-mali talaga ang pagsasabing gawin mong tanga ang Pangulo at sangkot sa korupsyon kung wala naman kayong ebidensya. DDS lang ang gumagawa niya. Kung galing sa DDS yan, given na yan. Sanay na tayo yan kasi yun lang naman talaga ang kanilang argumento at bintang, wala naman dokumento. Pero kung ikaw ay dating mamamahayag, political vlogger, ganyan din ang iyong mga sinasabi, DDS ka rin. Hindi kayo nakakalayo. Tapos ipagtatanggol pa nagkukunwaring magaling, nagkukunwari na matalino, o di pare-pareho na kayo. Walang pwedeng mag-utos, lalo na dito sa channel ko. Volunteer lang ako from day one. Walang pwedeng mag-utos sa akin. Wala rin pwedeng pumigil sa akin. Prinsipyo ko yan. Ang pipigil sa akin, iiwanan ko. Kahit sino. Ang makikialam sa akin, titirahin ko pa. Pag ako'y nasa katwiran. Pag tama ang ginagawa ko. Kaya kung meron kayong sinasabi na para bang utosan, bayaran, hawak sa liig, parang gano'n ang gusto niyang palabasin, don't do that. Nasabihin nyo sa lahat o isama nyo ako, nagkakamali kayo. Ayan, hindi tayo nagagalit, madiin lang. Masarap yung madiin ang pag-deliver para maintindihan hindi tayo nagpapagamit kahit kanino. Alam nyo, ang sarap ng buhay, ng feeling, kung ikaw ay voluntaryong tumutulong ng walang kapalit kahit ano. Malaya kang masasabi mo ang dapat mong gawin, may limitasyon ang pagbubuluntir mo, may totoong malasakit ang sinasabi mo. Pero kung manggagamit ka lang, pasikat lang, yabang lang, yan ay may limitasyon. Yan ay may pananagutan. Meron pang ang karma yan eh. Diba? Kala nyo ha? So, mali. Anyway, gusto nyo yung ganyang buhay, ay bahala kayo. Wala namang mawawala sa akin at wala namang mawawala sa kung kanino man. Pero tama ang paninindigan ng mga Marcos supporters, Marcos loyalists, okay? Mga political vlogger na voluntaryong tumutulong sa gobyernong ito na ipagtanggol si Pangulong Marcos. Walang kahit na sino na nasa likod niya. Katotohanan, hindi pwedeng pagtakpan. Pag mali, mali. Para din kayong abogado nung kung sino dyan eh. Yung misleading, pinipilit na tama. Hindi nga tama, mali nga eh. Pag mali, mali. Sabi nga ni Atty. Ligutan, ang mali kailan may mali. At ang mali hindi naman kailanman pwedeng ipagtanggol dahil mali. Ayun. Please like, share, subscribe, and follow.